huwag kayong pupunta roon pag gabi. Kung may isang desisyon akong gustong bawiin, yan ang pagpunta kayo sa barangay na yan ng mag-isa, sa gitnaing brownout. Akala kayo exaggeration lang ang MGA babala. Akala kayo takot lang sila sa dilim. Pero may MGA lugar talaga na ayaw mong marinig kapag tahimik na. May MGA lugar na parang may naghihintay. Hindi kayo umalis na buo. May naiwan dun, hindi gamit, hindi dugo, kundi isang part ng sarili kayo. At hanggang ngayon, tuwing alas 2 ng gabi, may naririnig pa rin akong tumitawag sa akin, kahit wala na kayo roon. Dumating kayo sa lugar na yan bandang hapon, sa isang liblib na barangay sa Northern Samar, malapit sa Bukarin at Nayugan. Tahimik. Sobrang tahimik kumpara sa Maynila na kinalakihan kayo. I'm 27, freelance field researcher AKO, at temporary akong pinadala roon para mag-document ng lamang irrigation project na matagal nang iniwan. Isang linggo lang dapat. Nakatira AKO sa isang maliit na bahay na ipinaharam ng barangay, Kehowi, yaro ang bubong, may isang bintana at pintuang luma pero matabe. Wala akong kasama. Sabi nila safe naman. Kilala raw ang lugar sa pagiging payapa. Nung gabing yan, umulan ng bahagya. Hindi malakas, yang tipong patak lang na nagbibigay ng lamig. Bandang alas 11, biglang nagbrowna. Normal lang do, yan sabi ng tanan. Sanay na raw sila. Nagpitay AKO ng alo, by naksan ang bintana, at pinikinggan ang paligid. May kuliglig. May palikang humuhuni sa malayo. May hanjin na dumadayan sa MGA dahan in night. Tahimik, pero hindi nakakabahala. Parang yakap ng probinsya, simple, mabagal, ligtas. Napahiga kayo sa banig, inaisip na baka mas arap ang tulog kayo na yung gabi. Wala akong idea na ayan na pala ang huling gabing mararamdaman kong normal ang lahat. Bandang alas 2 ng hating gabi, napansin kayo ang anang pagbabago, hindi bigla, kundi dahan-dahan. Parang may mali, pero hindi kayo pa may paliwanag. Una, nawala ang MGA tunog. Isang segundo may kuliglig, tapos biglang wala. Parang may nagpitaying switch. Tahimik. Sobrang tahimik. Napaisip kayo na baka dahil lang sa ulan. Maya-maya, may tunog inyapak sa labas. Mabagal. Peko. Hindi mabigat, parang paing tao pero, dragging. Sinabi kayo sa sarili kayo na baka tanad lang, o baka aso. Madalas naman yan sa probinsya. Pero walang taho. Walang boses. May nemoy din akong kakaiba. Hindi mabaho, hindi rin mabango. Amoy lupa na basa, pero masayadong sariwa. Parang bagong huke. Sinara kayo ang bintana, inaisip na galing lang sa bukid. Nang tumagilid kayo sa banig, napansin kong may anino sa dingding. Hindi malano. Gumigalaw kaya't wala namang elo. Pinikit kayo ang mata kayo at huminga ng malalim. Pagad lang, too, sabi kayo. Overthinking. Mag-isa lang kayo, madalim, natural lang matikat. Pero kaya't pilit kong pinipakalma ang sarili kayo, may isang pakiramdam na ayaw mawala, ***, parang may nakatingin ***. At kaya't anong gawin kayo, hindi kayo maramdaman na nag-isa talaga kayo sa lubing bahay. Hindi kayo agad bumangan. Nakahiga lang kayo, nakatitig sa kisame, nakikinig. Tahimik at sobrang tahimik na parang may mali. Wala na ang ulan. Wala na ang hanjin. Kaya't ang sarili kong paginga, para masayadong malakas sa tenga kayo. Tapos narinig kayo ulit ang yapak. Mas malapit na yon. Hindi na peko sa labas. Nasa ilalim na ing bintana. Huminto. Parang may nakikinig. Kinalabitin kayo, hinila kayo ang kumat hanggang dibdib kaya't mainit. Hayop lang, yan, bulong kayo. Pusa. O aso. Pero bakit walang tunog in kuko? Bakit parang paing tao?
May katak. Isa la. Mabagal. Hindi malakas. Hindi rin mahina. Saktong para marinig kayo. Hindi kayo gumalo. Hindi kayo huminga. Ilang segundo ang lumipas. Wala. Akala kayo tapos na. Tapos may boses. Mahina. Parang pamilyar. Buksan mo. Nanlamig ang batik kayo. Hindi kayo kilala ang boses, pero parang kilala kayo. Parang alam ang pangalan kayo kahit hindi binanggit. Takot na takot kayo, pinikit kayo ang mata kayo, pinalit na manawala na guni-guni lang yon. Pagod. Stress. Brownout. Pero nagsimula ang pagalmat sa dingding. Dahan-dahan. Pocket. Scrape, parang kuko sa kahoy. Palipit ng palipit sa bintana. Parang may sinisukat ang taas-ing bahay. Parang may umakyat. Bigla, may hinga sa likod kayo. Hindi sa labas. Sa loob. Mainit. Mabigat. Amoy lupa. Gusto kong sumago pero walang lumabas na tunog. Gusto kong tumakbo pero ayaw gumalaw ang katawan kayo. Isang isip lang ang politulit sa yulo kayo. Hindi kayo nag-isa. At kung ano man yon, alam diyang guising na kayo. Dahan-dahan kong ay dinalat ang mga mata kayo. Hindi kayo lumingan agad. Nitikat kayo sa makikita kayo. Pero sa gilid ing paninjin kayo, may gumalo. Isang ananong hindi tugma sa hugis ing tao. Masayadong mahaba ang mga braso. Masayadong baluktot ang likod. Sa dingding, may silhouette na gumigapang patas, pero mali ang gulo. Hindi siya lumangat gamit ang keme at pa. Parang hinihila lang ang sarili naya, parang walang budo. May tunog ing pag-anat, parang ba ang kahoy na pinipilit baluktutin. May narinig akong tunog mula sa lalamunan naya. Hindi anggol. Hindi ayak. Parang sinisadyang gayahin ang paghinga kayo, pero palpak. Mabilis. Putol-putol. Sa ilalim ing pinto, may dumulas na anino. Manipis. Mabilis. Parang dumadayan kahit sarado ang laha. At dun kayo napansin, ang panaya. Ayos lang ang ananong pa na malinaw kong nakita. Nakabaliktad ang tuhod. Nakatuan pabalik. Naramdaman kayo ang banig na lumibog, parang may yumupo sa tulo. Dumigat ang hangin. Parang pinipisal ang dibdib kayo. Gusto kong umiyak pero wala pa ring tunog. Alam kong hindi kayo kailangang makita ang muka naya para maintindihan ang isang bagay, ***, hindi siya dapat naroon, ***. At mas lalong hindi siya dapat nakapasok. Biglang bumigat ang katawan kayo. Parang may humawak sa dibdib kayo. Hindi kayo makita, pero ramdam kayo ang pressure. Hindi kayo makahinga. Humahabol ang hininga kayo. Pois na pois kayo. Nanginginig. May malakas na kalabog sa pinto. Isa. Dalawa. Tatlo. Akala kayo mababasag na ang kahoy. Sumago kayo. Walang lumabas. Tumayo kayo, pilit. Natamba. Gumapang papunta sa pinto. Mali. Mailing decision. May malamig na humawak sa pa kayo. Mahaba. Manipis. Hindi kami. Hinila kayo pabalik. Samabit ang kuko sa balat kayo. Sumikit. Toto **** hindi na to panaginip. May tunog ing batong nagbaybend sa likod kayo. Parang may tumateo. Tumatas. Naramdaman kayo ang hininga naya sa lig kayo. Mainit. Mabaho. Parang lupa at dugo. Sandali lang, bulong naya. Mali ang bigkas. Mali ang tono. Nawala ang lakas kayo. Dumigay ang tuhod kayo. Nakita kayo ang bintana, bukas ng konti kahit sinera kayo kinaina. May ananong papasok.
O palabas. Hindi kayo na alam. Tumakbo kayo. Hindi kayo alam paano. Basta tumakbo. Tumama ang yulo kayo sa pad. Dumigo. Pero hindi kayo huminto. Sa likod kayo, may tumitawa. Mabagal. Malalim. Parang sigurado. At dun kayo naisip. Hindi kayo ang hinahabol. Kayo ang pinalay. Nakita nila akong umaga na nakapo sa tabiing kalsada. Walang sinilas. Dugong tuyo sa noo. Hindi kayo makapagsalita ng mayos. Politulit lang akong nanginginig. Sabing tanad, bukas daw ang bahay. Walang sira. Walang bakas ang pilitan. Parang walang nansyari. Hindi na kayo bumalik para kunin ang MGA gamit kayo. Hindi kayo rin tinapos ang trabaho. Umalis kayo ang probinsya kinabukasan. Bumalik sa siyudad. Pero hindi na kayo bumalik sa daddy. Hindi na kayo natutulog sa madilim. Ay kong napapaligiran ang sobrang tahimik. Tuwing may brownout, pakiramdam kayo may kulang sa hangin. Parang may nakatingin pa rin. Minsan, may kayo pa rin ang baong lupa kahit nasa kwarto lang kayo. May MGE tanong akong hindi nasagot. Bakit kayo? Bakit pinipasok ang bahay kong sarado naman? At bakit, sa MGA panaginip kayo, parang hindi siya galit, parang naginte lang. Isang bagay lang ang sigurado kayo. May MGA lugar sa Pilipinas na hindi ka tinatikot para umalis. Tinitingnan ka nila. Pinipili. At kapag tinawag ka nila sa dilim. Siguraduhin mong hindi ka sasagot. Kung naramdaman mo yung takot hanggang dito, huwag kalimutan mag-subscribe. Dahil may MGA kwento pa kung hindi pa tapos, at baka ikaw na ang susunod na makarinig.